Nandito na tayo sa episode 334 ng Abot Kami na Pangarap, October 3, 2023, araw ng Martes. Sabi nga nito ni Zoe, no, talagang pakialamera ka talaga, wala kang pakialam. Ngunit sabi naman ito ni Annalyn, huling-huli ka na, dinay mo pa. Ano, dahil ba nagigilty ka? Dahil kinakampihan mo yung nanay mo na siya mismo ang may kagagawan ng pagkaka-aksidente ni tatay? Ba't kasi ayaw mo pang sabihin, Zoe? Narinig ko, nakausap mo si Ma'am Moira, kausap mo yung mami mo. Narinig ko ng dalawang tenga ko na siyang may dahilan ng pagkakahulog ni tatay sa may hagdanan nung araw na yon. Natatalo talaga silang dalawa hanggang sa dumating na nga itong sina Nurse Karen saka sina Nurse Evan. Narinig rin nila yung pag-uusap ng dalawa at gumitna na rin itong si Doc Ray dahil nga nagsisigawan na yung dalawa. Sabi naman ni Nurse Karen, kasi po narinig po kasi ni Doktora Annalyn, kaya po nagkaroon siya ng suspecha. Tapos sabi naman ni Nurse Evan, si Ma'am Moira daw po tumulak kay Doc RJ. Sabi naman ni Zoe, tumigil nga kayong dalawa, huwag kayong makialam. Sabi naman ni Doc Ray, totoo ba yon, Zoe? Sabi naman ni Zoe, of course not. Hindi yun magagawa ng mami ko. Kaya kung pwede lang, huwag kayong magpakalat ng mga peking balita na wala namang kayong nakukuhang ebidensya. Talagang napipiga rito si Zoe. Talagang napapalibutan na siya, kaya hindi pa rin siya nagpatalo. Ngayon sabi naman ni Annalyn, ngayon, kung hindi ka man magsalita, ito lang tatandaan mo, Zoe. Pag nakahanap kami ng ebidensya, isiguraduhin ko na makukulong yung nanay mo. Sinabi niya, no? Ang grabe yung mga linyahan nila. Ang titibay, no? Ang gaganda ng mga linyahan nila. Talagang nakakamangha. Yung mga sigawan nila, yung mga salitaan nila, di ba? Ayan, no. Samantalang itong si Moira tatawag kay Zoe dahil nga patakas na siya. Ngayon, habang nagdiring yung phone, nagulat siya dahil nasa likod niya na si RJ. Ang mali lang kasi ni RJ, tinawag pa niya. Binanggit pa niya yung pangalan ni Moira. Kaya nung nakita siya ni Moira, sumigaw ito. Tumakbo ito pala, sabi ni RJ, no? Sabi na nga ba, ikaw yan eh. Nakakatoto eksenong to, ayan, no? Tumatakbo si Moira. Nag-excuse siya doon sa dalawang tao na nasa may escalator. Nakababa na siya. Tapos sumunod naman si RJ. Meron dalawang ali na nakaharang, naki-excuse din siya. Abulan sila dito eh. Oh. Natatakot talaga si Moira dahil yung mukha ni RJ parang gustong pumatay eh, di ba? Gustong-gusto siyang saktan, gustong-gusto siyang patayin, parang ganun eh. Nandidilim yung mga mata ni RJ. Tapos ito na, napapasalamat si Carlos kay Josa dahil sa niluto nitong pagkain. Sabi naman ni Josa, ay wala po yun, Doc, kasi pagkakataon ko lang po para mas makilala yung fiancé ng best friend ko. Saka maraming salamat po kasi ako po yung kinuha niyong maid of honor. Tamang-tama lang po yun kasi meron po ako nakandang speech. Alam nyo ba, alam ko yung kwento nitong best friend ko to, pati yung kay Moira, yung bruwa na yun, ay pasensya na po napasama sa usapan. Best friend, di ba mas maganda yun? Malapit na yung kasal nyo. Kailan ba kayo kakasal? Sabi naman ni Doc Carlos, sa December na. O, kita mo, December na pala kayo kakasal eh. Sabi naman ni Carlos, gusto mo ba sa resort tayo ikasal, sa beach o di kaya sa magandang simbahan sa may Tagaytay? Maraming tayong place na pagpipilian. So ito namang si Lynette, talagang tuliro. Sabi niya, maraming salamat sa inyo pero ano nga ba yung sinabi ninyo? Pasensya na kayo, pagod lang ako eh. Nagulat sila dahil naghihikaw itong si Annalyn, biglang dumating. At binalita nga niya na narinig niya yung pag-uusap ng mag-ina sa telepono. At sabi nga nito ni Zoe na kinakailangan hindi makuha yung hard drive dahil kapag nakuha nga yung hard drive, malalaman na doon ang katotohanan na si Moira mismo ang tumulak kay RJ. So sinabi na nga niya. Samantala itong si Moira, nandito na nga sila sa may sa may parking lot, parking area ng mall. Ayan, nagtatakbuhan sila dito. Takbo Moira, takbo, takas. Naabutan siya ni RJ dito. Sabi niya, bumaba ka. Bababa ka o hihilahin kita? RJ, wag. Let go of me. May mga meetings pa akong dapat puntahan. Kaya pwede ba pabayaan mo ako? Hindi, bumaba ka. Hindi, hihilahin kita. Ngayon sa pagkakataon to, nakaligtas si Moira, no? Tinadya ka niya sa may chan si RJ hanggang sa sumusub ito sa may sahig.
Kaya sa pagkakataong ito, nakatakas ang ating kontrabida, sabi ni RJ. Moira, bumaba ka dyan, hinto mo ang sakyan, Moira. Galit na galit siya. Ngayon nakialam yung gwardiya nung parking lot. Sir, ano po ba nangyari? Walang niya siya, tinakasan niya ako. Malaki ang atraso niya sa akin, sabi ni RJ. Kasi nga, naisahan siya sa pagkakataong ito. Nahuli niya na, hindi pa niya naabutan. Hindi pa niya talaga tuloy ang nahuli. Di ba? Samantalang pag si Annalyn, sabi niya, tara na po, Nay. Sabi naman ni Lynette, masubuti pa anak, huwag na tayo makialam. Sabi naman ni Carlos, tama naman si Lynette. Annalyn, baka magkagulo lang kayo ni Zoe. Sabi naman ni Annalyn, handa na po ako. Alam niyo po, matagal ko na pong iniiwasan ang gulo namin ni Zoe, pero sa pagkakataong ito, hindi. Dahil, tungkol po ito sa tatay ko eh. Nay, ba't po ganyan ang reaction ninyo? Natural po, tutulungan ko po siya, dahil tatay ko po siya. Para po ito sa kanya. Ngayon, alam na po natin ang katotohanan na si Mamoira po yung dahilan kung bakit aksidente si tatay. Ba't kayo nagkakaganyan? Sabi naman ni Josa, Lynette, ako na bahala sa inaanak ko. Gusto mo, punta na natin si Doc Tanyag ngayon. Samahan kita, inaanak, hindi na po ninang. Dito na lang po kayo, ako na lang po mag-isa pupunta sa Apex. Samantalang to si Doc Prado, pinuntahan itong si Zoe at nakibalita. Kinamusta ko nung kalagayan nito. Sabi naman ni Zoe, tinarayan si Doc Prado. Pwede ba Doc Prado, sa iba ka na lamang kumalap ng update? Wala akong panahon ngayon. Samantalang itong si Moira, sabi niya, bumubulong siya sa sarili niya. Sabi niya, kailan hindi ako mahuli ni RJ, ito na ang katapusan ko. Paano na kami ni Zoe? Tinawagin niya si Zoe para nga ibalita na ang sabi niya, alam na ni papa mo ang nangyari. Sabi naman ni Zoe, what? Ba't ano bang ibig mong sabihin? Dahil napanood niya na yung nilalaman ng lintik na hard drive na yun. Talagang pinaretrieve niya yung mga laman na yun, pinaayos niya. Kaya buko na tayo. Alam niya na ako tumulak sa kanya sa hagdanan. What, ma'am? Hindi to po pwede. At sabi naman ni Moira, tumakas ako ngayon at papunta na ako ngayon sa Goto Hotel na pupuntahan ko. Sabi naman ni Zoe, bakit? Ba't ka umalis? Ma'am, kailangan kausapin mo siya. Dapat kinausap mo siya, kinaharap mo siya. Kung kinakailangan mo lumuhan ng dugo, gawin mo. Kailangan makiusap ka. Baka sakali mapatawad ka pa niya, sabi ni Moira. Sa pagkakataong ito, wala nang epekto yung mga drama natin. Dahil galit na talaga siya. Kanina natatakot ako sa kanya, parang gusto niya akong patayin. Sabi ni Moira, Tapos dagdag pa niya, sa ngayon, kailangan ko muna magtago. Kailangan ko muna magpahinga. Okay? Talagang hindi mapakalitong si Zoe, takot na takot sa mga nangyari. Dahil talagang pinipilit niyo yung mami niya na makiusap kay RJ, baka sakaling magbago pa. Ang isip nito ay mapatawad siya, mapagbigyan siya sa pagkakataong ito. Kaso dahil nga galit na galit nga si RJ, kaya wala nang epekto yung mga drama effect nila. Samantala yung dalawang boys na maniligo ni Annalyn pumunta ng East Ridge, ayan, para bisitahin si Annalyn. Nainis tong si Regan, sabi niya, ba't ka nandito? Sabi naman ni Harry, syempre, para puntahan si Doktora Annalyn. O si Doktora Annalyn, pinuntahan nila. Sabi naman ni Doktora Annalyn, pasensya na kayo wala kasi ako sa mood ngayon. Bakit Doktora, may problema ka ba? Bilang sumingit si Josa, sabi niya, excuse me lang pwede bang mahiram ko muna tong inaanak ko? Inaanak, ba't ka naman ganun? Ba't naman naging ganun ang reaction mo? Kasi po Nina, nakaka-frustrated po kasi po dapat sila po yung makakatuwang ko, pero ano po yung ginawa nila? Wala naman po akong naasahan. Huwag ka na magtampo sa nanay mo kasi ay naman maging unfair ni Lynette para sa jowa niya. Kasi ngayon inaatupag nila yung si Doc Carlos kasi i-release na siya ngayon sa hospital, diba? So priority niya ngayon yung jowa saka yung usaping kasalan nila. Samantalang tong si RJ nakabalik na nga ng Apex at nagkasalubong sila ni Zoe, nagkaharapan sila. Sabi naman ni RJ, nasa na mami mo? Nagkausap na kayo? Hindi po dad, wag ka na magsinungaling. Zoe, alam ko nagkausap kayo sa phone. Zoe, sabihin mo na ang totoo na may kinalaman ka sa ginawa ng mami mo. Ba't ayaw mong magsabi ha? Kinakampihan mo siya? Kasabot ka ba dito? Alam mo na nga mali niya pero kinampihan mo pa rin siya. Magsabi ka na ng totoo, Zoe. Sabi niya, Samantalang tong si Zoe, iyak na lang siya ng iyak, nakikiusap, puro please na lamang binabanggit niya.
Hanggang sa dumating na nga tong si Annalyn, sabi niya, "Pwede ba Zoe, wag ka na nga magdrama-drama dyan. Wala nang epekto yung pag-iyak mo," sabi naman ni Zoe. "O ba't nandito ka na naman?" "Nandito ako para sabihin kay tatay na yung mami mo may kasalanan ng pagkakahulog ni tatay sa may hagdanan kung bakit nawalan siya ng memorya." Sabi naman ni RJ, "Yan ang eksakto na kailangan kong malaman na kasagutan." "Ano, Zoe, magde-deny ka pa? Huling-huli ka na. Huling-huli na kayo ng mami mo. Ang mami mo ay may kasalanan ng lahat ng to kung ba't ako na aksidente." Sabi naman ni Zoe, no, "Pwede ba umalis ka na? Ano, gumagawa ka ng paraan, sisiraan mo ko para ikaw lang maging anak, para ikaw lang tunay na anak. Umalis ka na rito." Tinulak-tulak niya si Annalyn, ngunit pinipilan siya ni RJ. "Pwede ba Zoe, tumigil ka na?" Ayan, pinaladkad siya. Talagang galit na galit si RJ, no? Talagang sabi niya, "Bakit mo pinagtatakpan to? Ha? Ilang panahon na nagtatanong ako sa'yo kung ano talaga yung nangyari sa pagkaka-aksidente ko, pero dinideny mo. Gumagawa ka ng istorya, ba't hindi mo sa akin sinabi ang totoo noon pa?" Sabi niya, no? Galit na galit si RJ, sabi niya, "Dapat hindi mo kinakampihan ng mami mo kasi siya ang may mali. Alam mo na nga may mali siya, pero tinatago mo pa rin yung krimen na ginawa niya." Hanggang sa umalis na nga itong si Zoe. Sabi naman ni RJ, "Sige na anak, umalis ka na. Maraming salamat sa pagsabi mo ng katotohanan. Kailangan mo magpahinga dahil na-stress ka. Pupuntahan ko lamang si Zoe para kausapin siya." Ngayon, biglang tumawag si Dr. Katie para kamustahin ko nung kalagayan ni Annalyn kasi alam niya, stress ito. Sabi naman ni Annalyn, "Paano niya po nalaman?" Kasi nakausap ko si Nurse Evan saka si Nurse Karen kanina. "Kamusta ka na ba?" "Nandito ako sa hotel. Katatapos lang ng meeting ko, pwede tayo mag-usap. Kung kinakailangan mo na makakausap, pwede ka munang pumunta dito." Tamang-tama si Annalyn, dahil nga na-stress siya sa mga nangyari. Ang dami kasi nangyari po maghapon. Gusto na muna niya magpahinga at pumunta sa malayong lugar para makapag-isip-isip. Samantalang itong si Zoe, pumasok siya sa isang kwarto at nag-iiyak, naghihimutok. Tumawag siya sa mami Moira niya. Sabi naman ni Moira, "Ano na naman yung Zoe?" "Ma'am, nagkausap kami ni Dad. Nagkaharap kami ngayon lang. Galit na galit siya. Galit na galit siya sa akin." Tapos biglang tumating si Annalyn. Sinabi din niya na ikaw na nga yung may kagagawan kung bakit nahulog si Dad sa may telepono. "Saan ka na papunta niya?" sabi ni Moira. "Papunta na ako sa Go To Hotel. Magtatago muna ako, magpapalipas muna ako ng sama na loob ng daddy mo dahil mainit ang ulo mo sa akin. So iiwan mo ako? Paano na ako? Kaya mo na yan, malaki ka na. Kaya mo na mag-isa. So ganun, iiwan mo na lang ako. Alam mo, kung hindi lang nakita ng daddy mo yung hard drive na yan, hindi sana mapapanood yung nilalaman ng hard drive na yon at yung CCTV dahil sa kapabayaan mo." So ganun, sinisisi mo ko. Sino kaya nagtulak kay Dad kung bakit siya na-aksidente? Di ba ikaw? Kaya ko lang naman siya tinulak sa hagdanan dahil tinago ko yung sikreto mo na hindi ikaw ang tunay na anak ni Robert. Sabi naman ni Zoe, "At kung hindi ka nagpabuntis kay Doc Carlos, hindi mo sana ako magiging anak. Sana nga, hindi na nga kita napaanak. Sana hindi na lang kita naging anak." Ganun. Matapos kitang kampihan. Tapos ito na igaganti mo sa akin, ilalaglag mo ako, sabi ni Zoe, no? Wala kang kwenta. So sabi ni Moira, Zoe, binaban siya ng phone. Samantalang itong si Doc Katie, kausap nga itong si Annalyn, kino-comfort sa mga nangyari. Sabi niya, lalabas din ang katotohanan. Sa ngayon, wala pa mga ebidensya, pero maghintay ka lang, Annalyn, magtiwala ka lang. Sabi ni Annalyn, nakapustrate po kasi. Huling-huli na nga po sila sa akto, ay pa po nilang umamin. Ganoon din po si Zoe. No? Sabi naman ni Doc Katie, alam ko, capable talaga si Ninang na gawin itong krimen na ito. Dahil marami na rin siya nagawang kalokohan, kasamaan. Kaya hindi na ito bago sa atin. Ngayon, ito na nga, nandito rin sa venue itong si Moira. Talagang coincidence di ba? Kamalasan nga naman. Dito rin siya mag-check-in. At nahuli siya ni Dr. Katie. Sabi niya, si Ninang yun Ayun, tumingin din si Annalyn, kumpirmado. Si Moira nga, nandun sa may reception. Mag-check-in sa hotel. Diyan muna siya magpapalipas ng ilang araw. So ito naman si Zoe, pinuntahan ni RJ at humingi ng tawad kasi naimasmasan na itong si RJ. Sabi niya, pasensya na sa inasal ko kanina.
Zoe, magsabi ka sa akin ng totoo. Totoo ba talaga na yung na alam mo na to noon pa? Sabi naman ni Zoe, opo dad. Ba't hindi mo sa akin sinabi? Kailan pa? Sabi naman ni Zoe, recently lang po dad. Dad, ang hirap po kasing mamili eh. Pareho kayong mahalaga sa akin. Na lang ako, naipit lang ako sa sitwasyon. Akala ko ba mahal mo ako? Oo dad, mahal kita. Kaya ako to ginagawa para hindi masira ang pamilya natin. Para mabuo ang pamilya natin. Sabi ni RJ, no? So, kailangan mong piliin ang mami mo. Bakit? Tinakot ka ba niya? Pinilit ka ba niya? Hindi, dad. Pares kayong mahalaga sa akin. Pares ko kayong mahal. Bakit ganun? Bakit kinakampihan mo yung mami mo? Alam mo naman may mali siyang ginawa. Malaking kasalanan niya sa akin. Sabi naman ni Zoe, no, dad, pwede ba patawarin mo si ma'am? Mahirap yung pinapagawa mo sa akin, Zoe. So, ito na nga, tumawag na nga si Annalyn. At sinabi niya, tay, kumpirmado po, nandito po si Ma'am Moira sa may hotel. Ayun na, nalaman na ni RJ. So, dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Bukas, wala ka nang matatakbuhan o matataguan, Moira. Dahil huli ka na ni RJ. Kaya pagdurusahan mo yung mga kasalanan ginawa mo sa kanya dahil ikaw sumira ng buhay ni Robert. Ayan na. Wala ka nang kawala ngayon. Pagbabayaran mo na. Kasama yung anak mong si Zoe. Kaya grabe, no? Paganda na ng paganda ang eksena rito sa Abot Kami na Pangarap. Gumaganda na ulit, mga kapuso. Kaya ito yung dapat natin pakatutukan bukas. Wag natin itong palalagpasin ng episode 335 araw ng Miyerkules, October 4, 2023. At maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi, happy viewing, and God bless us all.